Sa ibabaw ng tubig, pero meron din sa kailalim-laliman. Pwede kang mag-scooter, pwede ka pang mag-frisbee. Kaya, sisid na! Hindi man sikat ng Boracay, hindi pa huhuli ang Puerto Galera sa Mindoro pagdating sa hot adventures ngayong summer. Dahil sa mahigit 30 diving site sa Puerto Galera, patok na patok ngayon ang iba't ibang underwater adventures. Nangunguna na ang DPV o ang Diver Propulsion Vehicle. Isa itong scooter na hugis rocket, pinaaandar ng baterya. Meron itong propeller, kaya nakakausad sa ilalim ng tubig. Ang mga scooter na ito galing pa raw ng Italy at nagkakahalaga ng mahigit 2,000 euro o mahigit 100,000 pesos bawat isa. Hello. Hindi na raw bago ang diving sa magkakaibigang Alexandra, Lawrence at Chow. Pero para maiba naman daw ang kanilang diving adventure, susubukan nila ang DPV. Sa ganitong paraan daw, mas magagalugad nila ang kailaliman ng dagat sa mas maiksing panahon. Kasi makakatulong siya sa pag-dive ko. Let's say, pag technical dive ako, mas marami akong dalang tangke. So, pagka may current, may hirapan akong pag-against ako, may hirapan akong mag-swim. Kung may scooter, mas madali. 3, go! Una munang sisisid ang diver. Pagkatapos, iuhulog ng bangkero sa pwesto ng diver ang scooter. Kailangang ikabit ng diver sa kanyang bewang ang safety belt para kahit makabitaw pa siya sa scooter, hindi siya makakalayo. Makokontrol din ng diver ang scooter kung saang direksyon niya balak pumunta. Mas madali na raw sa diver ang lumangoy at magpaikot-ikot sa ilalim ng dagat para mas lalo ding ma-enjoy ang underwater scenes. Masusubukan ang bilis ng underwater scooter sa halagang 1,500 pesos sa loob ng 30 to 40 minutes. It depends how long the battery lasts, but you can cover probably the distance of 2 kilometers per dive. So instead of doing only one dive site, in one dive you can do up to 5 dive sites. Malaking tulong daw ang DPV sa mga diver. Kasalukuyan daw itong ginagamit sa Amerika at sa iba pang mga bansa ng Europa para sa search and rescue operations. Pero bago maranasan ang adventure na ito, kailangan munang kumuha ng diver's license ang sisisid. Madalas, tuwing araw o daytime, isinasagawa ang iba't ibang water adventures. Pero ngayon, kahit wala na ang sikat ng araw, pwedeng maranasan ang pambihirang underwater exploration sa pamamagitan ng fluo dive o biofluorescence night dive. This actually stimulates something called fluorescence, which a lot of the corals and fish underwater have. 2, 3, go! Habang palalim ang tubig, mas dumidilim ito. Pero sa tulong ng blue light, magliliwanag muli ang kaibuturan ng dagat. At matutunghayan ang isang mala-avatar na mundo.
ang magiging tanglaw ng diver sa ilalim ng tubig, mahalagang bihasa siya sa pagsisid. May posibilidad daw kasing maligaw ang diver, lalo't limitado lang ang kanyang mga nakikita. Ang magical world na ito, masasaksihan sa halagang 1,600 pesos kada tao. It was great. It was interesting. Very different from anything I've ever done before. You see different things at night, and it's a very different sensory experience. Para sa mga nangangarap maging diver, kailangan munang dumaan sa matinding pagsasanay. Katulad ng masayang underwater frisbee. Sa larong frisbee, pinagpapasapasahan ng magkakateam ang isang plastic disc. Sa underwater frisbee, kailangan pairalin ang pagbalanse ng katawan. Lalo't mahirap ipasa ang disc underwater. People start playing, they forget a little bit about being nervous, and then they have fun, and suddenly they are more relaxed. Kahit matagal nang nagdadive sina Lucia at Leo, enjoy pa rin daw silang mag-underwater frisbee. Sa ganitong paraan daw kasi, mas nahahasa ang kanilang underwater skills. It's a good place to find a little bit out how your body underwater is working, how you can keep the balance. That's a nice way to learn it. Ang underwater frisbee at ilan pang basic diving lessons masusubukan sa halagang 1,900 pesos. Mula sa ibabaw hanggang sa kailalim-laliman ng tubig, may iba't ibang adventures na pwedeng subukan. May dulot na kasiyahan at mahahalagang aral. Kahit saan may